Kasi naiinggit ako sa mga classmate ko, may mga baong pera eh. Oo. So nagtitinda talaga ako ng ice drop. Biro man sinisigaw ko, ice drop, masarap, pamparami ng anak. Dalawa lang pipiliin mo either maging prisoner ka ng nakaraan mo or maging napakagandang learning yon para makausad ka sa buhay. Yung lahat ng nagdo-dorm doon, nagba-Bible study sila kada weekend ng gabi. Magba-Bible study sila sa baba ng bahay. Pero hindi ako ma-attend. So, kung iisipin ko, naging way ako para maging Christian siya at siya naman ang naging way para maging Christian naman din ako. So, kamusta kuya? Ayos lang pare, ang bilis ng panahon. Grabe. Kailan ba tayo ulit nagkita? Siguro bago ka bumiyahe nung... Kaya nagpunta kayo ng Japan, di ba? Yes, Yung huli Japan. niyo ba? Huli niyo ba is Japan? Yes, last time, nag-Japan kami. Ganun kabilis ang panahon Kasi may ginawa kami, something na parang kakaiba eh. Kaya Paano may kakaiba? kasi pumunta ka sa Japan, di ba? Parang pasyal. Pasyal lang yung alam ng mga ibang tao dun. Pero kami, meron kami parang something fruitful. Naalala ko kasama sila Pastor Bong. Di ba? Oo, kasama ko. Anong ginawa niya? Nayaya niya ako. So, parang meron kaming mga ginawang mas parang nagpapa-enhance sa buhay namin. Siyempre, isa na yung panalangin dun eh. Pero, alam mo Brad, naisip ko na napakabilis ng panahon. Hindi ko na nga maalala yung kwento ng buhay mo eh. Napakabilis talaga ng panahon. Pero, paano ka ba nagsimula yung yung trabaho mo nga? Kasi ako talaga, ini-imagine ko, hindi ko ma-imagine na talagang parang lalabas ka na yan yung magiging trabaho mo ngayon. Ngayon, hindi ko nga rin minsan nakalain na darating ako sa point na ito pala yung magiging trabaho ko eh. Kasi typical lang din ako na kabataan noon na mahilig lang sa computer. Laro. Kasi way back mga 2000, pagpasok ng 2000, computer era. Yan. So, Computer era ka na kasi. Nahilig na ako sa games lang eh. So, andyan yung naglalaro kami ng Counter-Strike, Dota, yung mga age ko that time. So, dahil nahilig ako dyan, though ang una kong course na kinuha kasi noon is architecture. Architecture talaga. Kaso wala eh. Hindi pinaalad, hindi kinaya. Siguro kasi medyo nagloko rin eh dahil sa games, kalalaro ng kalalaro. So hindi ko siya napanindigan yung course ko ng architecture. So ginawa ko ngayon, dahil medyo nahihilig naman sa computer, so nag-switch ako ng course sa computer course. So after naman nagamit ko naman siya kasi eventually nagamit ko siya dahil nag-start ako ng maliit na business na computer shop. So nagamit ko rin siya doon. Pero hindi ko akalain na from computer, bigla ako mapupunta sa sales eh. Siguro, ganun talaga. Siguro nakikita nila yung personality ko, makulit, madaldal. Hindi naman literally madaldal, pero madaldal ako kapag kunwari ganyan, ka-close na, na. Pero kapag hindi ko masyado kakilala, tahimik lang ako eh. Hindi ako makulit eh. Malayo sa panahon namin yan So, pero alam ko kuya, parang nung time nung kabataan ko, pareho tayo ng pinagdaanan nung maliit ka rin. Oo. Nagtitinda ka rin ng something na kung ano-ano. Ano ba mga tinitinda? Kaya ako naman ginawa yung mga bagay na yun. Kasi yung mga typical na buhay nung araw, kapag malapit lang yung pinapasukan mo, hindi ka makakatikim ng baon na pera, kundi baon ka na lang ng pandesal dyan. Tapos kung yung mga palaman namin nung araw, yung mga butter lang, yung nabibili sa yung mga naglalak mo ng mga peanut butter, mga ganun, or yung mga dairy cream, ganyan. Doon nag-start yung... literal lang try mong maglako, gano'n? Hindi. Yun ang baon ko. Pero at the same time, Brad, para medyo... Kasi naiinggit ako sa mga classmate ko, may mga baong pera eh. So nagtitinda talaga ako ng ice drop. Biro man sinisigaw ko, ice drop, masarap, pamparami ng anak. Ganon. Ice drop, anong taon? Ice drop, nako, Brad, mga 1969 yata ito. Kasi 1961 ako mag-elementary school, 8 years old. 7. Tapos ang daming mga gang-gang noon na tinatawag ko, kala ko bibili, tapos susulatan yung
ano ko, yung box ko, gano'n. Tapos, alam mo, mga bumibili sa akin, mga kamag-anak ko rin eh. Pero, never nalaman ng parents ko na Nagtitinda ka ng ganyan? nagtitinda ako ng gano'n, nagpapalabunutan ako, never na nalaman yun. Palabunutan sila. Palabunutan kasi, yung, pero minsan may daya pa nga, kung nisilip ko, kung yung ano, pag nakita ko, binubunot ko na, baka mabunot pa. May mga pera siya, tapos palabunutan, titignan nila. Pero pa yung mga binabasa, yung binabasa sa tubig, lumalabas, zero. Ganun. Mga nag-aabang yun sa labas sa eskwelahan ng mga elementary usually. Mga target ng mga yan, mga elementary student. Yes. Ako kasi nun, kuya, ice cream on stick naman. So, yan ang nilalako ko dati nung maliit pa ako. Uso-uso sa amin nun yung ice buko kung tawagin. Para siyang literal na ice buko lang pero merong ano ba yung parang toppings niya sa taas na Yes, mga munggo. Munggo, yan. Yes, So, yan ang typical na binebenta ko nung bata ka pa. bata ko. So, ako naman, gala ako sa lugar namin. Solar Boys kung tawagin. Sa amin kasi pag tinawag ka Solar Boys, ibig sabihin, talagang mula pag putok pa lang ng araw, nasa kalsada ka na eh. Ganun ako dati kaya Buti hindi kayo nahanap ng nanay mo, sinasaway ka. nasanay na lang eh. Pero talagang literal, ganun, dugyot na dugyot ka ako noon. Tapos ganun ang ginagawa ko. Bara-barangay, iniikot namin yan. Kasama ko yung pinsan ko, tapos may bit-bit kami. Ganyan din yung, ano bang tawag sa inyo? Icebox. Icebox din. Tapos para ang kita namin sa ganyan, siguro mga 25 centavos lang kada isa or 50 centavos kada isang mabebentang ganun. Nagtinda rin ako ng comics tsaka dyaryo. Basta meron na akong 15 centavos na kita, okay na ako doon. Kasi ang dami nabibili ng time namin kesa sa time mo na. Kasi laki na agwat natin eh. Pero halos pareho tayo naranasan dahil taong kaya din ako. Kaya ito yung yung panahon natin na hindi na naranasan ng anak ko rin yan. Yung mga tulad niyo, yung mga pagtinda ng mga ganyan, hindi sa panahon ngayon parang wala ka na nakikita lalako ng mga ganyan ngayon eh. Wala na. Kasi parang normal na lang siya makikita sa isang tindahan, sa isang convenience store. Napaka easy access na lang lalo na ngayon, internet era na. So wala ka na makikita ng ganyan na nakakaranas ng ganyan ngayon. So hindi nila alam kung paano kumita ng even single centavo. Kung paano siya paghihirapang kitain noon. Hindi na na-experience yan. Tama. Kaya yung panahon natin ngayon, Brad, dahil digital world na, wala na yung ganitong klase ng pag-uusap. Wala na. Alam mo ba na therapy itong mga ganito? Naaalala ko, yung inaaral ko ba't mahaba ang buhay ng mga Hapon eh. Kasi alam mo, mahilig silang magkwentuhan. Kahit ng digital world na tayo, lalo na yung mga nagkakaedad na, ako parang yung edad ko, parang edad na rin nila eh. Pero makikita mo na para siyang therapy nga na meron silang napapagsabihan ng mga bigat nila sa loob, yung saya nila sa loob. Tulad ng ganito bihira lang di tayo magkita, pero parang ibang klase yung pag nagkukwentuhan tayo, naalala natin yung mga simula nag-umpisa tayong medyo nagkabalay na yung buhay natin, no? At compare natin sa panahon ngayon na talagang malayo. At ang medyo parang nakakalungkot lang, hindi yung katulad maraming naghahanap ng ganito. At sa lang yung balikan, bigla ko lang naalala ko kasi dati kami noon, meron akong mga close friend noon. Ang hilig namin dati noon na kami yung isa sa mga literal na tambay na though hindi naman kami sobrang manginginom, no? Pero yung literal na nandun ka lang sa bangketa ng isang kalsada. Tapos kwentuhan kayo ng kwentuhan na parang kahit ano na lang eh. Abot ka madaling Kung ano araw. yung napanood nyo sa cartoons, kung ano yung naging topic sa school, yung mga magaganda nyo naging kaklase, lahat yan, pagkukwentuhan nyo. Hanggang minsan, inaabot ka ng alas 2, alas 3 madaling araw, tatawagin ka ng magulang mo, papauwiin ka. Sarap lang balikan ng mga ganung bagay. Even yung mga kaibigan natin na nakasama natin that time, na minsan natin nakatabi sa bangketa, nakakwentuhan, parang sarap lang balikan na sa panahon ngayon, parang hindi mo siya magawa kahit yayain mo man lang magkape, parang hirap na. Naalala ko nga yung time namin na halos pareho tayo na parang mas lamang pa yung pakikisama mo sa barkada mo kaysa sa pamilya mo, di ba? Kaya medyo nalungkot din ako. Pag naalala ko yun, isa pala ako sa culprit ng siguro pagkakasakit ng magulang ko, lalo na yung mother ko kasi minsan umaalis ako sa bahay namin, di ako nagpapaalam.
para tayo ng pasaway, ah. Oo, isang linggo, nawawala ako, nagpapaalam lang ako pag papauwi na. Parang naging magulang na rin ako, naisip ko rin na grabe pala yung pagpapahirap ko sa parents ko, lalo na sa mami ko. Wala man lamang silang sinasabi na masasakit na salita sa akin, na pag nakikita nila ako, nakikita ko yung tuwa nila. Kaya medyo parang nagigilty ako nung pagka naaalala ko yung mga ganyan, Ang nagigilty kulit na ako. isipin, no? Parang kung babalikan natin yung dati, parang kung i-imagine mo yung sinasabi ng magulang na lagi sinasabi na ito sinasabi ko sa'yo, ito yung dapat mong ginagawa, ito yung hindi mo dapat ginagawa. Yung paninir mo noon, parang ngayon sa panahon ngayon na tayo na yung magulang, parang kung babalikan mo, tama lahat ang sinasabi nila. Tapos ikaw naman ngayon yung nagsasalita ng isa anak mo ng ganon. Tapos sila naman yung minsan hirap makinig na ang kulit lang ng Oo, idea. pero na kala ko ganon. kasi pinipigilan lang nila tayo sa yung mga kaligayahan natin. Pero meron siya talagang learning. May matututunan ka or something na pagka magulang ka na kasi ayaw mo mapaamak ang anak mo eh. Oo. Kaya medyo parang iba kasi yung ibang way kasi minsan siguro yung way nila iba sa way ngayon kasi marami na tayo natutunan about parenting, pero yung way nila kasi minsan eto yung sa amin pag isa lang magkasala sa amin kasi anim kaming magkakapatid eh, lahat pinapalo. So parang imbis na parang takot yung yung nararamdaman mo. Kaya minsan parang minsan nga nanood lang ako ng TV sa mga pinsan ko, hindi na ako pinauwi ng tatay ko. Yung ganung panahon ng araw. Kasi naisip ko no, kapag ka ikaw pala yung nandun sa panahon na or nandun sa stage na ikaw yung makulit noon, ikaw yung tambay noon, kung isipin mo bakit hindi ka nakikinig sa magulang mo, isa lang dahilan mo masaya ka kasi sa ginagawa mo Yes. Kumbaga, hindi mo na iniisip kung tama ba siya, anong kalalabasan nito, anong mangyayari sa'yo eventually. Basta isa lang, period, masaya ka. Pero That's kaya it. nga kaya lang, yung minsan yung sayang yun, hindi mo alam na meron siyang Kapalit. kasi okay yung maging masaya ka na walang nasasaktan na ibang tao. Totoo. Diba? Yun yung parang naramdaman ko na paano ba talaga maging masaya na wala kang sinasaktan na ibang tao? Kasi naalala ko yung panahon natin ngayon, siguro yung time nyo na ito ngayon, meron tayong lumalabas na parang meron tayong tinatambayan o na tinatawag na yung mga bar na merong katatawanan na sumasaya sila pero meron silang binubuli na tao. Parang hindi ka talaga magiging masaya nung wala kang nasasaktan. Bakit kaya gano'n, no? Anong palagay mo ba sa mga bagay na ganyan? Hindi kasi minsan yan dala na lang ng trip yan ng magkakaibigan Minsan kapag napasama ka sa mga hindi magandang maimpluwensyang grupo, Kaibigan, lalo na oo. kaibigan, tapos ang gusto lang nila kundi magyabang medyo mang-api ng ibang tao, kahit minsan hindi mo naman gawaan, pero dahil gusto mo mapabilong doon sa grupo na yon, hindi mo mapapansin, kasama ka na pala, isa ka na pala sa mga gumagawa na ginagawa nila. Kaya maganda talaga yung mga learning nung panahon nung araw. Dalawa kasing bagay yan eh. Either ano ba yung paano mo tatanggapin yung mga pinagdaanan mo sa nung mga nakaraang buhay mo or papaano mo siya gagawing malaking tulong para mabuhay ka ng maayos sa panahon natin ngayon. Kasi dalawa lang pipiliin mo. Either maging prisoner ka ng nakaraan mo or maging napakagandang learning yon para makausad ka sa buhay. Kaya siguro yung tingin ko sa'yo pare, biglang nagbago yung pananaw mo sa buhay. Kaya iba na yung practice mo ngayon Siguro, dahil sa dami na rin na na-experience sa buhay, siguro inalaw din ng Diyos na minsan mararanasan mo yung ganito, mapupunta ka sa ganitong hirap, ma-experience mo yung ganito kahirap, kasakit na bagay, pero hindi dahil lang para ma-experience mo at masaktan ka lang Ando doon pala yung yung sinasabi nila na pine-prepare ka lang or nire-ready ka lang Oo. at tinitrain ka lang. Yun yung maganda. May brad, kasabihan nga tayo na sabi nga nila, ang ginto bago maging ginto yan, dadaan muna yan sa apoy. sa apoy, sa matinding pagsubok So, siguro tama. ganun lang. Well, Which is, nabanggit mo yung word na Diyos Buti naniniwala ka sa Diyos, kapatid. well, yan naman siguro yung isang ko. Tingin ko naman kaya naman din nabago yung buhay ko dahil diyan. Kasi dati noon talagang
wala akong ano eh, wala akong, hindi ko naman masasabing wala akong kinikilalang Diyos. Pero lumaki rin ako, actually lumaki akong sakristan. Alam mo yung sakristan ko yun? Yes, oo. Ito yung nasa tabi ng pare, yung mga batang nagsaserve sa altar. So lumaki ako ganyan, pero lumalaki ako ganyan, pero parang lumalaki ka lang na gano'n, nakakasanayan mo lang, pero learning sa buhay parang wala, hindi ko naman nilalahat na Yes, ibig sabihin yes. ng ano, Oo. siguro nataon lang nung batch namin or nung panahon ko, yun yung na-experience ko kasi yung mga leader namin sa sakristan noon. So, hindi ko na lang babanggitin kung sino man sila at kung nasan man sila ngayon. No? Pero yung na-experience namin sa kanila noon, medyo hindi maganda at hindi siya magandang gawain, kumbaga. So, naturingan leader namin sila. So, kaya parang ang pagiging sakristan namin noon is para lang masabi na, nandiyan ka, nasa simbahan ka. Pero yung learnings at yung relationship, wala eh. Hindi ko naramdaman. So hanggang sa paglaki ko, so yun, mga naka-experience ako ng mga hindi magaganda sa buhay. At one time may dumating sa pangyayari sa akin na ay yung nag-turn sa akin, sa buhay ko na bigla ako nagkaroon ng faith. Nagkaroon ako ng faith doon, pakunti-kunti, nabago lahat. Nabago. Yun yung nagdala sa'yo ngayon sa kalagayan mo ngayon, no? Oo, kumbaga Yan ang parang maganda. doon mo makikita na hindi ang success pala hindi lang ba sa sarili mo lang eh. Hindi yung sabihin na natin talented ka, may skills ka, may knowledge ka. Hindi yan dahil sa iyo eh. Oo. Kung hindi yan inalaw ng Panginoon na mangyari sa iyo, hindi yan mangyayari sa Kasi iyo. wala naman namang kwentuhan eh. Hindi naman ganyan ang pinag-uusapan eh. Kung dami kang tropa, pag ganyan na yung pinag-uusapan, iba na yung mga Totoo, tuksuhan totoo. eh, di ba? Kahit naman sa akin eh. Oo, nakakatuwa naman at ganyan yung biglang change of life mo because doon sa mga bagay na natutunan mo. Siguro baka may nagbahagi sa iyo siguro, nagkwento rin ng Maganda nila, yung kwento diba? yan eh. Actually, ang unique lang ng istorya ko pagdating diyan kasi meron akong elementary friend pa lang. So, shout out sa kaibigan ko kay Jan. So, yun yung kaibigan ko yun. Sabay kami lumaki noon. Magkakilala kami elementary, high school. So, may nangyari sa kanya actually. So, sa kaibigan namin yun, may nangyari sa kanya, nagkaroon siya ng matinding sakit noon. Na to the point na parang, na namin siya, kailangan namin siya ipagdasal at about sa baga niya. So, Okay. nakalimutan ko nung sakit niya noon eh. So, TV ata, something na gano'n. So, noon, magkakasama kami sa lahat ng kalokohan. Lahat, as in, literal na lahat. Ngayon, dumating yung point na nagkasakit siya ng gano'n, parang sabi niya sa sarili niya, sa kwento niya sa akin noon, pagalingin lang siya, magsaserve sa si Diyos, sabi niya gano'n. So, ako, okay lang, tuloy-tuloy lang buhay, maloko pa rin, puro kalokohan lang ginagawa. Gumaling siya. Tapos one time, may nangyari kasi sa bahay noon, naglayas ako. So, nagbo-board ako. College days ata ako. O tama, first year college ako noon, naglayas ako ng bahay namin. So, siya naman, yung kaibigan kong yun, naghahanap siya na nagsisik na siya. Nandun sa point na parang napapansin ko, naiiba na siya. Medyo, yung trip niya sa amin, medyo naiiba na. Bumabait na siya. Kumbaga, sa amin magtotropa. Doon siya na yung mabait sa amin nun, magkakaibigan. Na-obserbahan mo na, Oo, iba na. medyo nagiging iba na rin yung trip niya ngayon. So, sabi niya sa akin, naghahanap nga siya ng Bible study. Parang ganun. Oo. Nataon naman na yung kung saan ako nag-bed space noon o nagdo-dorm. Yung lahat ng nagdo-dorm doon, nagba-Bible study sila kada weekend ng gabi. Magba-Bible study sila sa baba ng bahay. Pero hindi ako ma-attend. Tapos sabi ko sa kaibigan ko to, sabi ko, pare, meron nagba-Bible study sa bahay, gusto mo sama ka, punta ka. Pinapunta ko siya, umattend siya doon. Pero ako hindi umattend Umattend si Jan noon, doon sa Bible study na yun. Not knowing, yung grupo pa lang yun, is mga Christian pala sila. Okay. So yun na, sumasama na si Jan doon. So, eventually, si Jan, siya naman, pinagpipray niya naman ako na ako naman yung mahatak niya. So, kung iisipin ko, naging way ako para maging Christian siya, at siya naman ang naging way para maging Christian naman din ako. So, merong yung connection ng kwento ng buhay namin, ang kulit lang. Pero ang ganda ng Hindi mo kasi alam kung ano talaga yung
ang mangyayari, no, sa mga ganong klase ng experiences ng isang tao na para mapansin niya ang Diyos. Kaya ito yung medyo kinalulungkot nga ko nga sa karamihan eh. Kasi may iba, bata pa, parang kala mo, ang dami ng pinagdaanan. Siguro, isa sigurang wala lang sa kanila katulad ng ganitong kwentuhan eh. Walang makausap, walang masabihan, at walang nagtuturo ng mga bagay na pwedeng magpalaya sa kanya doon sa mga pinagdadaanan ng mga kabat. Biro mo, 14, 15 years old, mga nagpapakamatay na. Buti nga hindi tayo maging gano'n nung araw. Alam mo kung bakit? Kasi yung araw noon, marami tayong kausap. Marami tayong kakwentuhan. Baka. Oo, kaya tapos hanggang siguro yung dumating yung araw na kailangan pa may mangyari sa'yo para makilala mo yung Diyos. Iba kasi yung nade-develop ng ng lumalaki kang may kakwentuhan. Kumpara sa mga kabataan ngayon. Yes, may kakwentuhan ka, may kachat ka. Iba yung kachat, iba yung kausap sa internet, at iba yung kausap sa personal. Biro mo. Yun ang isang bagay na nawawala na ngayon. Yan. Kaya ito Brad, wag natin titigilan itong ganito. Kasi dapat meron talaga tayong time na pag-uusap. Kasi siyempre, yung mga bagay na pinagdaanan mo sa buhay, na naaalala natin, tapos ako nare-remind ko nung pinagdaanan ko sa buhay, natutuwa ako kasi hindi ko sinundan yung pangit na ginawa ko sa buhay ko. Hindi yun yung minaster ko. Kasi katulad ng nangyari sa'yo, iba naman din yung encounter namin na para rin mapag-usapan namin kung sino ba nagdesenyo sa atin, ano ba talaga yung sinasabi nilang gabay ng pamumuhay natin sa paglalakbay ng buhay na ito. Pero actually, marami tayo talagang nalagpasan sa buhay. Dahil ang dami nangyari dito sa mundo, sa Pilipinas. Pero nakakatuwa, Brad, ang isa sa pinaka nagpapaalala sa atin, yung mga pinagdaanan natin, experience natin, nung makilala mo ang Diyos, yung naunawaan ko rin yung pananampalataya, yung paano magkaroon ng relasyon sa Diyos, yun yung pinaka, siguro, yung buhay na pinagdaanan natin, doon tayo dinirekta ng Diyos para maiba yung pananaw natin sa buhay. Kaya etong mga ganitong klase ng kwentuhan na to, maaring ako kahit na kunyari meron akong Diyos, nalulungkot din ako eh. Meron ding bagay talaga na nagpapagaang ng pakiramdam pagka meron kang kakwentuhan physical. Kasi yung mga mabibigat na pinagdadaanan mo, okay, mga maling pag-iisip mo, yung mga advanced thinking na sinasabi, pwede mo makwento sa iba, okay, yung mga bagay na hindi mo makwento sa hindi mo naman masyadong kakilala. Diba? Tayo, kung magkakilala tayo, syempre pwede ko ikwento sa'yo. Mas mauunawaan mo ako kasi kilala mo ako, diba? Yun ang pinakamaganda sa kwentuhan. Kung isipin mo, marami nagsisimula sa maliit na bagay. Maraming maliliit na bagay na nagsisimula sa simpleng kwentuhan. Kaya nga, huwag natin pababayaan itong simpleng kwentuhan na ito. Brad, kahit na marami kang pinupuntahan, alam ko, busy ka sa trabahong pinagkatiwala sa'yo, magkaroon tayo ng time para magkaroon tayo ng kwentuhan. Pwede. Ayos na, Marigoy!